Opo. Katulad po ng sabi ni Brother Ariel, ako po ay taga-Mary Water District. Tawag po sa amin ay Liwad. Ang aking po kasamahan, ang aking kulig, si Engineer Do, sa Batangas City Water District. Okay po. Meron din po tayo sa Balayan. Ang tawag po ay Balayan Water District. Meron din po sa Lipa, Metro Lipa Water District. Pasensya na po, medyo na-excite si Sister Joyce. Meron din pong water district sa Tuwi. Ilang sa tawag si Sister. Kayo na pong bahala kung ano pong gusto niyo tawag sa mga water district sa Tuwi. Pero ang tawag po namin sa kanila ay Tuwi Water District. Para pong malinaw lang. Parang may problema po tayo, ano? Parang hindi niyo mo kita masyado mataas daw. Ano? Parang nakakala sa akong wala akong mas mababa din eh. Ngayon po, ako naman doon na pressure. Pagpasok ko din si Sister, nakalimutan ko pangalan ni Sister. Yung akin din pong classmate sa BCMR, Abi, FR. Ako daw po ay magpapatawanan naman din. Puro daw kalokohan ng anak ko. Kaso po ako ay nasa state of warning ngayon. Paano ka daw? Sige, wag na. Namatay po yung kapatid ko 2 days ago. So, nakaratay pa rin siya sa amin, sa level. So, sabi nga po, the show must go on. Saka nakakaya po sa Batangas City. At nandito pong aming mga idols. Talagang kailangan pong ituloy. At pipilitin ko po, Sister, na ako'y makapagpatawa pa rin kahit na aming puso ay nagdurog ko na rin. Okay. Ayos na. Yun po, ang topic ko po ay speech and wrongdoing. So, sa naging introduction po ni Brother Ariel, napakaseryoso po ng talk na to. So, pipilitin ko po maging seryoso. At bagay na bagay po naman sa aming personality. Actually, nasa stage, tayo po nasa module na ng BCBP Way of Life. Kaya kailangan po na may turo sa atin kung ano po ba ang tama na pagsasalita or pagkilos ng isang model na BCBP member. So, napakahalaga po ng speech and wrongdoing. Parang kanina po, na ako'y dumating, ganyan po kaingay yung venue. Hindi ko po alam kung sino mga nag-uusap. So, pero yung po naririnig ko. So, parang, saan po pakinggan? Parang mga ibon lang na lumilipad. Yan, speech and wrongdoing. So, bago po tayo magpatuloy sa aking talk, gusto ko lang kayo bigyan ng isang napakalagang advisory. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So yun, pag nakakarinig po ay yan, ano muna nyo naisip? Di ba para tayo nasa sa sinihan? Diba parang may advisory na parang gusto ko kayo mag-relax sa mga oras na to. Dahil alam mo po ito ay panahon para matulog at para magpahinga. Pero pipilitin ko pong gisingin ang inyong katawan lupa. Kasi meron din po mga words dito na babanggitin na kailangan po kasi para mabigyan ng justice yung aking talk. So may mga salita ako dito bibitawan na ipagpasensya nila po kasi kailangan ko talaga sabihin. Yan. Di ba po ba nung tayo ay magbaptism,
ang sarap sa pakiramdam noong nagpe-pray over na yung ating mga discussion leaders. Yung itinataas na kay Lord yung ating mga kasalanan, yung ating mga pagkukulang. Siguro kasama doon yung tayo naging paminsan-minsan naging chismosa or hindi na paminsan-minsan or nagiging gawin na natin na makipagkwentuhan na hindi natin alam pinagkukwentuhan natin ang buhay ng mga tao. So para ma-maintain yung cleanliness o yung cleansing na natanggap natin nung gabi na yon or hapon na yon, mas maganda po talaga na makorek natin yung ating pananalita. Yan, sinasabi po, there's power in your tongue. Stop talking about how tired, broke, and depressed you are. Speak on how grateful you are. Yan, simulan po natin. Malimit po kasi nangyayari sa atin, yung tayo mismo, kinokontra natin yung kung anong gusto natin mangyari sa buhay natin. Kunwari, sabihin natin, malimit, sabihin natin, ay, wala na akong pera. Minsan sinasabi natin, kailan kaya darating na ako ay mababawasan ng bimbang? Kailan kaya ako sa sexy? Para gano'n na hindi natin, puro negative na sinasabi natin. Na hindi natin binibigyan yung chance sa sarili natin na i-prove na kaya natin. Na para ngayon, pag sinasabi mo, nakakantok naman na rin yung speaker natin, wala rin gagawin, wala rin sasabihin maganda rin. So sinasabi ko na sa inyo, napaka-ikli lang po ng talk ko. Huwag po kayong pipigil. Baka pagmulan nyo si Brother Dan, din namin sasalita din kayo magtakas. So yun. Mismong sarili po natin ang kalaban natin. Kaya dapat sinasabi natin na laging positive na kaya ko yan. Magkakaroon din ako ng panahon na aalwa ng buhay ko or makaka-alpas ako sa aking mga financial struggles. Yan. Sinasabi po sa kawikaan, ang buhay ay kamatayan at kamatayan ay sa dila ng kasalalay, nakikinabang ng buhay nito. Ang dito ay nagmamahal. Ang salita ng tao na nakapagligtas ng buhay o kaya nakamamatay, kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanin mo ang mga buhay mo. So dalawa po tayo, nagbibigay ng buhay at kamatayan. Nagbibigay po ng buhay, kunwari ngayon, nung ako'y pumunta rito, akala ko ang aking napuntahan ni Dibu. Kasi mga babae, actually, tunay po to, ang Batangas City po ang best dressed na nakita ko sa buong PCTV community. Tunay po, yun, di ba ang sarap pakinggan na kayo ang best dress. Kasi may mga naka-long dress, tapos yung mga lalaki, nakatakin, kahit nagpuputok na yung mga... So sabi ko, bakit di ako pwede dito sa Batangas City? Dahil puro nakatakin, nakatanong si Brother Sandy, Brother Rafael, Brother, makatanga siya nga. Nante. So parang, wow, ang sexy ng taga-Batangas City ng lalaki, puro nakatakin. Parang formado. Parang si sister, parang atin ng tipo. Pero pag isa mo nakita para magnininang. Pero tanong ko po, pag kayo may namamalin, kaya ganyan din ang suot niya. Hindi. So yan po, di ba? Parang sarap mapakinggan, yung magaganda lang, yung sasabihin sa kapwa mo. Pero nakamamatay. Actually, ang dila daw po ay 90 grams lang ang bigat. Pero pag ginamit mo sa isang masakit na salita, kaya mong patayin ng isang tao. Lalo na kung ito ay maapekto sa kanyang buhay. At kung naririnig na kanyang mga mahal sa buhay. Ano po? Yan. Ito din po ay parang isang lason o isang kamandag na bibigay ng lason sa ating puso. At kung hindi maagapan, ay maaaring ikamatay ng taong ating pinag-uusapan. Meron po akong mga kaibigang pare or pare at saka mga kasama ko sa showbiz noong unang panahon. Siguro ano na po mga dating member, yung aming mga kaibigan na nakuhanan ko ng mga videos. Pero may mga dadagdag po.
Ito po ang aming isang kaibigan pare. Then ako po ay lay minister sa library. Sa dinami-dami ng mga salitang binibitawan natin, baka wala na tayong pakialam sa kung pwedeng maging epekto niya. Aware po ba kayo na sa kahit isang salita lamang ay kung pwede tayong bumuhay o umatay ng tao? Hindi naman ako nagsabi niyan, kundi ang Panginoon ang banal na kasulatan. Ang dila, kala mo mahina, walang buto, pero wag ka, makapangyarihan ang dila. Eh bakit nga, magsalita lamang tayo, umubukaw na tayo ng reaksyon sa ating kapwa-tao. Magsalita ka lamang ng may paghingi ng paumanhin, paghingi ng tawa, suddenly, mayroong maghihilong na sukat. Magsalita ka lamang ng may pagmamahal, love you, miss you, may gagaan ang pakiramdam. Pansado na, kahit isang salita lang kung pwedeng makapagpaluhan, kahit isang masakit, matalim na salita kung pwedeng sumira ng malalim na ugnayan. Ganon ka makapangyarihan ang sa akala mo ay salita lang. Mag-ingat sa mga salitang bibitawan mo sapagkat aanihin mo ang kung pwedeng ipunga nito. So yun po, napakaganda po ng message si Father. So kung ano pong kulang sa akin, sila na pong bahala ko po. Yan. Ayon po kay Oxford, ang definition po ng speech, the expression of or the ability to express thoughts or feelings by articulating sound. It is human vocal communication. It has sound, and to make it sensible, it must convey feelings. Ikaw din naman, ginagawa mo ang gusto mo. Eh, ba't kami hindi mo, ate? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 So yun po. Diba? Parang, yun po, example po ng speech na nangyayari sa atin. B. It convey thoughts and perceptions by articulating of words. So ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na ako! Yan. Sila po mga sinasabi ko mga nakasama ko po sa showbiz. Yung panahon ako eh. Actually, pag ako po may nakakausap na mga ibang participants, ang lagi po nila sinasabi, bro, ang galing, hindi nila masabi na magaling ako speaker. Ang sinasabi nila, bro, ang ganda ng mga pictures ko. So, ang naalala po nila, yung mga pictures ko, so, ako naman po, dito ang tuwa. At least, kapag yung sinasabi ko, yung mga video na actually, may mga brother Do sa isa nating mga training sa mga convention. Sabi ng speaker, 80% daw po ng nare-retain ng ating brain ay through videos or yung visual aid. Kapunti po yung na-absorb ng galing lang sa salita. Dahil katulad ko po, maaaring hindi nyo na-absorb yung sinasabi ko dahil nakatingin lang kayo sa mukha ko. Pugi-pugi kayo sa akin, mga ganyan. So yun po, parang, yun nga, kaya ang ginagawa ko po talaga, para hindi antukin ang ating mga participants, marami po akong videos. Yan, tutungo po tayo sa speech that breaks death. Meron pong 5 types of verbal aggressions. Yan. Ang una po, cursing o pagsumpa. Calling upon a supernatural power to bring harm on another. So siguro po tayo, guilty tayo dito minsan. Kahit siguro sa traffic man lang, yung malampasan man lang tayo ng mga driver, mga nagmumotor, di ba parang galit na tayo? But nothing kasi si brother. So di ba parang, ano ba ginawa sa atin nung nagmumotor, nag-overtake lang naman. Bakit parang galit tayo, isusumpa natin. Sige, mauna ka na sa kanto, sana mabangga ka. Diba? Parang, sige, mauna ka na, baka may hinahabol ka pa na. Parang, lagi tayong, nandun yung ating pagmumura, or to the extent na yung galit natin ay talagang extreme na kung ano na yung mga sinasabi natin, na hindi natin alam na pwedeng makasakit sa kanila.
Ayan. Never say mean words out of anger. Your anger will pass, but mean words can scar a person for life. So use kind words or be silent. So yun po. Sa mga inaantok po, pwede po kayo magkape. Marami pong kape doon. Opo. Alam niyo po kung kailan daw po masarap magkape. Kapag kapeling ka. Okay. Kailan naman daw po hindi masarap ang kape? Pag kapeling ka na ng iba. Ngayon po, di ba, Eli? Criticize in abusive or angrily insulting manner. Isang expression ng pahayag na kung saan ay walang galang at nakakainis. Yan, hindi tama ba ang mahiya? Pakibasa na lang po. Yan. Ako po yung personal sharing. Kaya po siguro na ibigay sa akin ang talk na ito kahit hindi ako ganun magaling. Ako po noong 2019 ay naramdaman ko po ito. Ako po ay minura ng isang taong man sa akin. Kasi hindi ko po nasunod ang kanyang utos, isang personal na utos na alam kong makakasama sa iba. Ang naging kapalit po noon ay ako po ay minura, ako po ay pinaligusta, sinabihan ng mga sakit na salita na doon ay sabihin ako ay wala ko na loob, makapal na mukha, bobo, at kasama po yung TI. Alam po ni Brother Do ito kasi kung gusto niyo mong malaman, i-text nyo na lang niya. So yun po, ang sakit po, na talagang pong ang tagal ko pong inintay yun. Hindi po ako lumalabas ng bahay. May time din po na pati yung aming trabaho sa Water District ay naapektuhan. Nandun po yung trend na ako'y tatanggalin dahil sa aking ginawa na wala namang po kinalaman sa aking opisina. So ano pong ginawa ko? Nagkataon po na nag-open ng CLP ang level. May nag-invite po sa akin. Hindi na po kami dalawang isip. Agad po kami umattend ng CLP. At yung po mga talks ng CLP from talk 1 to talk 16, yung po ang naging gamot sa akin pinagdadaanan. Yung mga, kaya po ako talaga nakikinig sa mga speakers. Talaga po, pinagbibigyan ko ng panahon, ng attention ng mga speakers. Kaya kayo po, pagbigyan niyo po ko ng attention. Huwag po kayo maantok eh. So yun po talaga ang hirap. Ako po mismo magsasabi sa inyo, kung hindi po ako nakapasok sa BCBP, baka wala ako sa harapan ko. Diba po? Salamat po sa BCBP. Third po, guile or pandaraya. Using deceitful or misleading words to cloak malicious intentions. That is the quality of being good at deceiving people in a clever way. Yan. Usong-uso po yan. Ingat po tayo or wag po tayong gagawa ng mga scam. Wala po sa vocabulary ng mga BCBP members sa mga ganitong gawain. Nandiyan po ang text scams, credit card, ATM skimming, pyramid scheme, identity theft, phishing, spoofing, budol-budol, dugo-dugo. Yun. So yun. Ingat po tayo sa mga ganyang gawain at huwag po natin gagawin. Fourth po, false witness or maling pagtestigo. It is the ninth commandment of God. You shall not give false statement against your neighbor. Ayan. Ganyan daw po nangyayari sa mga sinungaling. Umahaba po ang ilong. Tinitingnan ko lang po din wala naman akong nakikita ang mahabang ilong. Siguro po tayo lahat hindi nagsisinungaling. Or iwasan na po natin. Dahil member na po tayo ng BCBP, ang ating pong advocacy ay be honest. Ano ba?
when you destroy someone's life with the lies, take it as a loan, it will come back to you with interest. Tunay po ang karma. Kung hindi po ito ngayon, kung hindi po ngayon ay no showing, yun po ay coming soon. Sabi niyo, dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita? Hindi. Hindi naman sa ganun. Sabihin ko naman sa'yo. Ang dami-dami yung chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa. Wala ka talaga akong mahanap na tamang timing. Sabihin ko naman sa'yo eh. Hindi ko to ginusto, hindi ko to sinasadya. No, Choco! That's the lie that you want to keep telling yourself. Na napilitan ka lang na magsinungaling na hindi mo sinadya. Pero sinadya mo! Pinili mo! So yun, mga brothers, baka gusto nyo na umamin. Yun po. Minsan sinasabi natin, maliit lang naman yan, maliit na kasalanan lang yan, maliit na pagkakamali lang yan. Pero ang kasalanan po ay kasalanan pa rin. Yung mananatili pong kasalanan ang isang pagsisinungaling. Ano po? Tingnan mo, no, iyak na iyak si Julia. Slander o mapanirang puri. The action or crime of making false spoken statement damaging a person's reputation. So makikita niyo po, ang pinakamahalagang word po dyan ay crime. Sabihin po crime, pwede po tayo makasawan dyan. So beware po. Meron po dyan ng slander, pwede po tayo makasuhan ng slander. Di ba marami po dito abogado? Hindi ko na po expect pa, baka may magkamali pa. Ako ang kasuhan. So yun po. Know the person first, have a conversation with them, and then come to a judgment. Nowadays, it's easy and simple to spread hatred. Sa isang post, sa isang screenshot, sa isang chika, pwede na agad makapanira because you do not allow anyone to recruit into your hate group. Baka ang tao nagkakalat ng panirahan, dapat mong iwasan. Yan. Yan po ang sinasabi ko kanina na pwede nating naging kasalanan ang pagiging chismosa o chismoso. Nagsisimula lang po yan sa dalawang katao. Posibleng sa dalawang katao lang po nagsisimula ang chismosa. Na napalipat sa marami na pwedeng nadagdagan o nabawasan ng tunay na kwento. Nang resulta, ito na po. Ilaban niyo po yung paggamit ng salita dahil hindi niyo pa alam kung ano po nagagawa sa isip at puso ng ibang tao. Maaaring nakagat sa loob nila, pero para sa taong sinasabihin nila, alam nilang masaya. So, siguro po naramdaman niyo yung pinagdaanan ni Kim. Actually, hindi ko na po dapat ito ipapakita pa. Ito ay 3 years ko lang ginagamit itong video na to. Pero nagkaroon na kami ng misunderstanding ni Kim. Dahil sabi ko ni Kim, pagkakuha niya sa akin, bro, I need a shoulder to cry on. Sabi ko, sister, ibang usapan na yan. Pag may physical contact, baka magalit na si Mrs. Kaya ayun, simula ko noon, hindi na kami nag-uusap ni Kim Chi. So next year po, wala na to. Simpa na po to. So yan, yun po, ang pinaka-extreme po na pwede mangyari or pinaka-masamang mangyari kapag nag-create tayo ng chismis na hindi totoo, minsan hindi nakakayanan ng tao. Out of depression or anxiety, yan na po. Mismong buhay na nila ang binibigay nila or kinukuha na or tinatapos na nila ang buhay nila. So yan po ang istorya ng isang namatay ang kanyang girlfriend na model tayo na siya ang pinagbibintangan. Kaya sabi niya, hindi niya ginawa. So, kumalat sa social media, ang dami nagbabash sa kanya. Siya ang, sa chismis, siya ang tinuturo basta yan. So, hindi niya nakayanan, nagpakamatay na rin siya. Yan, negative humor. Ito po, dito po tayo magaling. Pag
Pag nakakita po tayo ng mga si Brother Do, magaling po dito, si Brother Do. Pag kami nakakasama niya sa convention, talaga pong kwan. May doctor's degree si Brother Do. So yun po, ang galing po natin magawa ng kwento pag nakakita tayo ng kahinaan ng ating kapwa. Pag meron tayong disability nila na ang dali nating pagtawanan, hindi natin naiintindihan yung kanilang nararamdaman. Katulad nga po nung minsan may nagsabi sa akin, bro, ba't parang hindi maganda ang kutis mo? Ako daw po. Sabi sa akin, ano ba ginagamit mong lotion? Magtumas. Ano kala mo sa akin yung show? So yun po, parang mga ganong, nakakasakit po kahit joke. Kahit joke. Tapos sabi nga po ng isa, kung saan daw po ko nag-aral ng college. Sabi ko isa, FPU. Saan ka nakatira? Sabi ko sa Banawe. Akala ko sa Pandakan. Hindi bro, sabi ko hindi bro. Pero lumipat kami sa Muntinlupa. Ba't hindi po tumawa lahat? Explain ko ba? Hindi lang. So yun po, negative humor. Meron po mga ganon na tatawanan natin. Buti na lamang di ako naniniwala. Ang taas na aking self-confidence. So, binigyan ko po ng humor. Then po, if you can speak good, then remain silent. Yan, maganda naman po. Ito po hindi kasama doon sa 5 types of aggression. Okay? Sinisingit ko lang po dahil alam po ito yung time na inaantok na kayo. So kung may negative humor, meron din positive humor. Yun. Ito po ay, hindi po ko magawa nito. Ito po ay na-search ko lang. Minsan ako napapaisip sa life ngayon. Parang these days, coconut oil na lang ang virgin. Tanghali na lang ang tapat. Bilihin na lang ang nagmamahal. Ihi na lang ang nagpapakilig. At motolite na lang ang tumatagal. Ay, di bata pala dito. Blue William na lang ang mapagkakatiwalaan. Pati ang hope ngayon ay sigarilyo na lang. Ang trust naman, naging kondom na. Ang pag-ibig ay babae na lang, at saka you can find true love in century 2 na. Diba po? Sinasabi din nila, ganyan talaga ang buhay, parang life. Basta ang mahalaga ay importante. At kung saan ka masaya, doon ka happy. At huwag tayong maniwala sa swerte kasi malas yun. Kung minsan ay sometimes, kaya matuto tayong tumanggap ng acceptance. Halimbawa, for example, ang baby ay isang goal. Kung di mo iintindihin, you won't understand. Basta brothers and sisters, lagi niyo tatandaan that wherever you are there. At the end of the day, gabi na. Subukan yung itry. Someday, pagdating ng araw, you will achieve pag nakuha niyo. Isa lang po ang aking goal ngayon, yung mapatawa si sister. Tayo po. Di ba, ang sarap pakinggan pag yung masasayang bagay lang ang ating naririnig. Parang ngayon daw po, masarap mag-longing. Ano po? Gusto niyo kang mag-longing. Lumagaya sa feeling ng BCBT. Next po, the speech that brings life. Ito na po maganda ngayon. Let your speech be gracious. Seasoned with salt, that you may know you ought to answer each person. Ito daw po yung one. Parang minsan daw, kailangan din natin laging maganda ang mga binibitawan natin salita.
or yung mga mahinahon, mapagmahal, mag-ibig. So, akala nyo yung isang simpleng salitang kamusta, napakalaking bagay po ito. Yan, naiyak na naman ako. Mayroon talaga po may background sa showbiz, madaling naiyak. Katulad po na namatay nga po yung aking kapatid last Thursday. So, maraming nagme-message, daming nag-sesend ng pakikiramay. Parang pag nakakarinig na, kamusta ka naman? Parang masarap sa pakiramdam. During the time na ikaw ay malungkot, may mga tao pa lang may concern sa iyo. May mga tao pa lang iniintindi rin yung nararamdaman. So tayo dapat po, ganun din tayo, kahit na hindi tayo masyadong nakikita, pag nakita niyo ang kaibigan niyo, simulan niyo sa pagtatanong na, kamusta ka? So baka may pinagdadaanan siya, or baka kailangan niya nakausap. So magiging, simula yun, naging conversation. Na may isip niya ay, may concern pa rin sa akin. Ay, inaano pa pala niya ang aming katayuan ngayon sa buhay. So, ang laki pong bagay ng pagsasabi or pagtatanong ng kamusta. Pero minsan daw po, masakit din makarinig ng salitang kamusta ka, ano sister. Lalo na kung ito'y galing sa tao at dating sinasabi sa iyo, mahal kita. Expressing praise and affection. Yan. Ito po yung dapat daw maging kon tayo. Pag nakakita tayo ng magaganda, kailangan sabihin, uy, ganda mo naman. Ang sweet mo naman.